Inuna ng Senado ang 555 o endo scheme ng ilang kumpanya para hindi maging regular ang empleyadong nakalimang buwan na sa trabaho. Tinalakay rin ang reklamo ng ilang healthcare workers na pinag-o-overtime pero wala umunong bayad. May unang balita si Mav Gonzales. Pinag-o-overtime pero hindi binabayaran? Ang reklamong yan ng healthcare workers ipinarating sa Department of Labor and Employment sa isang pagdinig. Ang nangyari kasi sa mga healthcare workers, nurses, OT, PT, dyan, they're asked to work 12, 15, 16 hours. Kasi nga, kulang daw sa mga trabahador. So, ngayon, may overtime to mga healthcare workers. Ino-offset yung overtime in exchange doon sa bibigyan silang day off. Kawawa yung mga workers dito. Sagot ng DOLE, bawal ito sa batas. Kailangan po yung kung nag-overtime sa isang araw, dapat may overtime premium. Kahit hindi dapat dapat ikarga yung overtime niya doon sa regular work hours niya. Or sasabihin, bibigyan kita ng day off in exchange of those na accumulate mo na overtime. Kunya naka-accumulate ka ng 10 hours na overtime, sige, mag-day off ka. Circumvention po yun. Giit ni Senador Raffy Tulfo, delikado kung hindi lilimitahan ang oras ng trabaho. Mame, pagturok niya, mali ang pagkat na iturok, mali ang nabigay na gamot, pinainom na gamot, dahil pagod na puyat. Tinalakay rin sa pagdinig ang patuloy na 555 scheme o pag-end of contract o ENDO pag nakalimang buwan na sa trabaho. Karamihan, nasa service at manufacturing industries. Pag 6 months, magkakaroon ng benefits. Pagdating ng 5 months, sisibakin. And then i-rehire, then another 5 months. And then after that, sisibakin ulit and then rehire. Ayon sa DOLE, bawal na ito at nag-i-inspeksyon sila kung may reklamo. Kung nandoon pa po sila ay inspeksyon. Pwede pong makita yon na sa inspeksyon. Pangalawa po, kung wala na po sila doon, pwede po silang tumakbo sa aming SENA, yung single entry approach, para naman makapagsilbi kami sa kanila through conciliation and mediation po. At kung wala pong settlement doon, ay pwede po silang maghabla dito po sa National Labor Relations Commission. Ito ang unang balita. Mav Gonzales, GMA News.